Magandang araw mga katokers, mga katokis, mga katoshis. Welcome na naman po sa ating panibagong vlog dito sa Talking Toshi TV. Yes! Alright. Okay, katatapos lamang nitong mga laro, mga huling laro, no? Sudden death, do or die, win or go home na mga laro dito sa 2024 PBA Philippine Cup. Okay, may mga resulta na po tayo. Una po nating laro, Terra Firma Jeep versus San Miguel Beermen, na umabot po sa pangalawang laro, ano? Okay, sa isa pang laro, ano, kasi ano, nakaraan, ano? Kumbaga parang 1-0, no? So naitabla ng kumbaga parang naitabla ng Terra Firma Jeep ito. So, nagkaroon ng parang sudden death, ano? Do or die game ang San Miguel at Terra Firma Jeep. Nanalo po at pasok na sa semifinals ang San Miguel Beermen, 110-91. Okay? Ayan. So, ang storya dyan, ito mga kababayan, ano? Okay, halos lahat ng area or departments dominante o dinomina ng San Miguel Beermen. Alright. Field goal percentage, no? 49%, 43% para dito sa SMB. Alright. Katunayan niya, no third quarter ay napag-iwanan. Sa 3 points ang Terra Firma Jeep, ano? 50% to 12.5% ang naging labanan po dyan, no? So, napag-iwanan ng ang Terra Firma Jeep ng third quarter, ano, sa puntusan. Kasi kung makikita natin yung quarter scoring, ano, nagpakawala ng 34 puntos ang San Miguel noong third quarter. Kasi noong una, ano, medyo dikit-dikit pa. Okay? Katunayan na halftime is 45-44. Isa lang ang lamang ng San Miguel, ano? Ngayon, pagkapasok ng third quarter, no? 34-22 agad ang puntusan. Okay? So, saan nila nakuha yon? Doon sa 3-point shots, no? Sa 3-point area. Okay. So, tumaas ang percentage 3 points ng San Miguel noong third quarter. Okay? Yan. Now, sa rebounds, okay? Sa rebounds, malaki rin ang disparity, no? 57-42. Okay? Courtesy of Junmar Pajardo, Don Troliano, CJ Perez, and would you believe Chris Ross. Okay, nakatulong nakatulong siya, no? Isa siya sa mga nakatulong makakuha na maraming rebounds, ano? Okay, si Chris Ross. Bagay si Chris Ross si Chris Ross all around naman yan, no? Kasi hindi na nakataka-taka. Okay? Sa assists, 20-15 San Miguel pa rin, no? Perez, si Ross, at si Jericho Cruz. Okay? Yan. Now, sa blocks, ito isa sa mga bright spots ng Terra Firma. Okay? Pwede nila i-develop to, depensa, no? Sa blocks, lamang naman ang Terra Firma. 1-6, ano? Ayan. So, 6 ang Terra Firma, 1 ang San Miguel. Okay? Alright. Dito ngayon, ito ngayon yung naging turning point, o dito umikot yung storya ng laro, ano? Sa turnover. The turnover skilled, no? Terra Firma Jeep. Okay? Lalo ng second quarter at saka early third quarter. Alright? Wherein they committed a lot of turnovers. Okay? Ang total turnovers ng both teams are 8-14. Okay? So, 8 sa San Miguel, 14 sa Terra Firma. Okay? Sa second quarter pa lang naman kasi, no, kung hihimayin ninyo,
Ano? 7 sa second quarter para sa Terra Firma at 4 sa Terra Firma sa third quarter. No? O yan. So, dyan pa lang, okay? Kitang-kita mo na okay? Na they were forced into a lot of turnovers or errors, ano? Okay. Ang mga nakakuha ng maraming turnovers dyan, ang masakit pa nakakuha pa ay yung core nila. No, yung 4, no? Si Holt, si Tiongson, si Gomez Deliano at si Isaac Go. Okay? With 3 and 2 respectively. Okay? So, kung 2-3, 2-2, ang dami ang turnovers, ano? Okay, so, ang daming errors. So, ayan ang kwento dyan. Ano, sa third quarter, yan ang nangyari. Okay? Now, yung points of turnovers, tingnan natin ano nangyari. Okay, yung 14, yung 8 turnovers ng San Miguel na convert naman ng Terra Firma Jeep ng 16 points. Okay? Pero mas mataas pa rin ang na-convert ng San Miguel out of the 14 errors ng Terra Firma Jeep. Okay? So isa rin to sa nakatulong, ano? So 18-16. San Miguel with the upper hand here, ano? Ito pa, napakalaki ng lamang, ano? Points in the paint, 70-36. Okay? Alam nyo, ang kasi nangyari dito, mga kababayan, sa loob lagi binibigay kay Junmar Fajardo. Okay? If you're going to ask me the summary ng laro, okay? Junmar Fajardo imposed himself sa loob, inside. So, kaya yung inside points or points in the paint, malaki, ano? Okay. Second chance points. Kumbaga parang pangalawang serving. Okay, mintis yung tira, nakuha yung rebound. Okay. Naibuslo ulit, no? 22-13, lamang pa rin ang San Miguel dyan. So if you're going to check the offensive rebounds, tama nga, no? 21-13 in favor of San Miguel Beer. Ang mga kumukuha madalas ng offensive rebounds, walang iba, syempre, nandiyan si Junmar Fajardo with 4. Okay? And you also have Don Trolliano with 6. Okay? Would you believe ito si Trolliano, no? Maganda laro ni Trolliano ngayon, ano? Okay. Fajardo, ni 4 to. Mukha kasing 4 eh. Fajardo with 9, I stand corrected, ano? 9 ang Fajardo. Trolliano is 6, ano? Alright. Sa bench points, mas maraming ginamit na manlalaro si Coach George Gallen at nag-contribute 52-34. Okay? Lahat halos nag-contribute except for Enciso. Pinasok si Enciso pero hindi naka-score, no? Okay. Fast break points. Ito lamang naman ng Terra Firma G. Pero hindi enough ito para maipanalo nila yung laro, ano? 12-19. Okay? Alright. Ang mga gumawa, mga umiscore dito sa larong ito, Fajardo with 25 points and 22 rebounds. Tinanghal siya na best player of the game. Si Terence Romeo, wow, 19 points. CJ Perez with 18 points. Don Trolliano with 18 points. Jericho Cruz with 11 points and Marshall Lassiter with 8 points. Okay? Sa kabila naman, sa Terra Firma Jeep, Gomez Deliano 23, Stephen Holt with 18, Wami Tiongson with 18 points, Andreas Kahilig with 12, Eric Camson with 7, Isaac Go with 7. Medyo bumaba ang production ni Isaac Go ngayon, ano? Okay. Pero they have a very, very, very bright future, no? So,
pagpatuloy lang nila yung pagiging active nila tsaka aggressive sa opensa. Alright, ayan ang kwento ng Terra Firma Jeep at ng San Miguel Beermen, mga kababayan. Nanalo po ang San Miguel Beermen 110-91. Pasok na po sila sa semifinals. At ang kanilang mga kalaban sa semifinals, walang iba kundi itong Rain or Shine Elasto Painters. Okay, dahil nanalo po ang Rain or Shine by the skin of their teeth. Okay, 110-109 laban dito sa TNT Tropang Giga. Grabe ito. Kinayod, hinabol ng Talk and Text or TNT ng Tropang Giga yung lamang ng 20 halos, ano? Yung Rain or Shine, hinabol nung third quarter yata, ano? O, tingnan natin. O, tama, third quarter at saka nung fourth quarter. Okay, ayan. O, yung third quarter, kasi no first quarter, laki nga ng laki ng lamang ng first quarter, no? 39-22, 20-23. Tapos, dito na nagsimula sa third quarter, siguro mga late third quarter ito, 30-27. Okay, medyo lumapit na. Okay? Tapos, rumatsyada sa punto siya ng Tropang Giga ng fourth quarter, 37-21. Ayan. Kaya 110-109. Okay. So, ayan, mga kababayan, no? Himayin natin ito, mga kababayan, per quarter, ano? Kasi para makita natin yung transition nung paghabol ng Talk and Text ng TNT doon sa lamang ng Rain or Shine, ano? Okay, no first quarter, ano? Lumamang ang Rain or Shine 39-22. Obviously, ang field goal percentage ng dalawa, lamang ang Rain or Shine, 64-38%. Okay? Sa 3-point area naman, obvious na obvious, dyan nila kinuha karamihan ng puntos nila nung first quarter, 44% against 12% lang, no? Para ito sa Ross, no? Or Rain or Shine. Okay? Baba, no? 12%. Okay? Yan. Ngayon, second quarter, ito medyo mabol ng konti, no? Although hindi naman habol na habol, pero dumikit ng konti, ano? Kaya nag-reverse naman yung mga percentages, ano? So, field goal percentage, TNT 40 versus 25% sa Ross. Okay? At sa rebounds, no? On second quarter alone, ano? Nanguna. Okay? Nakakuha ng mas maraming rebounds ang TNT Tropang Giga kaysa sa Rain or Shine 20-12. Okay? Ngayon, pagdating na ngayon ng fourth quarter, okay? Ng fourth quarter, kasi yung third quarter, medyo tinuloy lang nila. TNT pa rin yun, ano? So, almost the same numbers, ano? Okay. Kaya nag-forward na tayo sa fourth quarter, kasi ito yung pinaka-significant na nangyari, okay? Na mas ginanahan pa ang TNT Tropang Giga sa kanilang shooting, no? Sa tres nila, okay? Ito ang katunayan, no? Ito yung mga field goal percentage nila. 57% for TNT during the fourth quarter as only against 22%. Okay? 3-point shots percentage. TNT 53, almost 54% versus 33%. Okay? Kaya nahabol nila, nadikitan ng TNT Tropang Giga itong Rain or Shine Elasto Painters. Okay? Yan. So, tingnan natin ito, mga kababayan, ano? Isa pang department na kung saan mas lumamang itong Rain or Shine, ano? Ay itong points from turnovers. Okay? So, ano ba yung mga turnovers muna? Siyempre, kailangan malaman natin ilan yung turnovers na nakomit ng bawat team. Sa turnovers,
lamang ang mas marami ang TNT, 16 to 13, which is a bad bad sign, kasi turnovers yan, So 16 to 13. Now, ang nangyari dito sa points of turnovers or points from turnovers, okay? Do sa 13 turnovers ng rain or shine, ang na-convert lang ng TNT, napakababa, 12 lang. Samantalang do sa 16 ng TNT Tropang Giga, ang na-convert na puntos ng rain or shine is 20 points. So, dito lamang na lamang ang rain or shine, Bagamat, hinabol sila, sabi nga ni Coach Yeng Yao sa kanyang interview, buti na lang, malaki ang lamang namin. Ay, malaki ang, may kutsyon sila. Bumagsak man sila, ng pagka malaking pagkabagsak, medyo may kutsyon sila, malambot yung kinasadlakan nila, Okay? Meron silang 39 points no first quarter, So, medyo na-manage pa nila. Kung hindi sila lamang no first quarter or first half, talo sila, Ayan. Okay, sa bench points, rain or shine, ang nanalo pa rin dyan. Mas maraming, alam niyo naman to si Coach Yeng Yao, binibigyan ng playing time. Halos lahat, ng kanyang players ginagamit niya. Ang strategy kasi ni Coach Yeng Yao, binibigyan ng kumpiyansa or playing time itong mga manlalaro niya, Mukuha siya ng mga tao sa bench. Marami ang puntos galing sa bench, 46 to 22. Okay? At nag-contribute naman, luckily, itong mga players niya from the bench, nagpapapasok ang tira. Okay? As against to a very short rotation sa TNT. Kulang sila, may mga injury sila. So, may mga hindi sila nagamit. So, TNT Tropang Giga had a short rotation. Sila lang, mga 8, 7, 8 lang ang ginagamit or siyam ginagamit ni Coach Chot Reyes. So, medyo disadvantage sila doon, Okay, mga top scorers naman natin dito sa laro ng TNT Rain or Shine. Para sa Rain or Shine, ay itong si Gian Mamuyak, with 25 points, siya ang tinanghal na best player of the game. Alright? At itong si Jonard Clarito with 17 points, Santi Santillan or Leo Santillan with 15 points, Keith Datu with 11 points, Adrian Nocum with 11, and Sean Ildefonso with 10. So, itong mga core na young guns nitong si Coach Yeng Yao, ito ang bumanat, dito sa scoring ng Rain or Shine Elastoplators. Abangan pa natin ang future nitong Rain or Shine. Malakas to, pare. Maganda ang pag-develop ni Coach Yeng Yao dito sa mga batang ito. Alright? So, in the future, maganda ang ilalaro pa nito. So, abangan natin ito, mga kababayan, mga ka-PBA. Okay? Now, pagdating naman dito sa TNT Tropang Giga, okay? Sino ang 40 plus, 40 plus ang edad? Sabihin mo yan kay Kelly Williams. Okay? Si Kelly Williams ang nanguna sa scoring sa TNT Tropang Giga, 32 points. Okay? Calvin Oftana with 27 ang sumunod. Roger Pogoy with 22. Sana okay ka sa kalagayan mo, Roger kay Roger Pogoy kasi medyo masakit to, sumakit yung kanyang hita, hindi niya maigalaw, na in-stretcher siya kanina. Okay? Pero gayon pa man, umiscore siya ng 22 points. Okay? Glenn Cobontin with 10 points and si Jason Castro nakapanghihinayang 4 points lang. Alright? Yan. So, yan ang mga scorers natin, mga top scorers natin sa larong Ross TNT. Kompleto na po ang cast. 4 na lang po sila. It's down to 4. Okay?
So, ang schedule natin sa Biyernes. Sa Biyernes na po ito, Mayo 17. Okay? Ang unang game po natin, ang San Miguel Beermen versus Rain or Shine Elasto Painters. Okay? Alas 4:30 po yan ng hapon. Okay? Ang pangalawang laro po natin, alas 7:30 ng gabi. Barangay Ginebra, Gene Kings versus Meralco Bolts. Okay? Ang may rivalry rin na Meralco Bolts at Ginebra. Okay? So, yan ang apat na nalalabi sa semifinals ng 2024 PBA Philippine Cup. Alright mga katokers, mga katoshis, ano bang dapat gawin ng bawat teams dito? No? Maikli lang po ito mga kababayan, mga simpleng bagay lang na dapat nilang gawin para dito sa mga teams na natitira dito sa semifinals. Unahin natin ang San Miguel Beermen at saka Rain or Shine Elasto Painters. Patuloy lang po na gamitin ni Coach Yeng Giao itong mga young guns niya. Kung saan epektibo itong Rain or Shine na nakaka-score sila ng marami, patuloy lang nilang i-develop at gamitin itong mga batang mga manlalaro ni Coach Yeng Giao, ano? At ang kayamanan nitong si Coach Yeng Giao is yung bench niya, no? Katulad ng akin nabanggit kanina, he heavily depends on bench scoring, ano? Lalo na dito sa mga bata, katulad ni ito Gian Mamuyak, si Clarito, maganda ang laro, ano? Very promising ang future nitong si Clarito, kaya gamitin ni Coach Yeng Giao, magkakaroon ng kumpiyansa to sa sarili, ano? Santi Santillan is a constant, nandiyan na siya. Okay? Si Kit Datu, isang big man na may tira sa labas na malaki ang matutulong sa opensa at sa depensa, lalo na kapag off night ni Bobelga. For 3 straight games, ang laruan, no, ni Bobelga napaka bumaba, no, versus dun sa laro niya sa eliminations. Yun ang hinahanap ko. Gusto kong mangyari at hahanapin ko sa kanya, no, yung laro ni Bobelga, no, nasaan na. Okay? Mas malupit itong Rain or Shine kapag nananalo ang pagka umi-score ng malaki itong si Bobelga. Kaya mag-iingat ang San Miguel Beer dito dahil nananalo ang Rain or Shine nang wala pang pinuproduce na malaki si Bobelga. Paano pa kaya pag nag-produce at nag-contribute ng malaki? So yun ang i-check ng San Miguel, si Bobelga. Okay, baka biglang bumawi ngayon dahil 3 games hindi maganda ang laro niya. Baka biglang bawi sa game 1 ng semifinals. Ingat sila, no? Adrian Nocom is there. Si Sean Ildefonso is a very promising player also. So lahat ng ito, mga bagay na to, mga manlalarong ito, no? Dalhin ng Rain or Shine sa kanilang kampanya sa semifinals. Ang San Miguel Beer naman, syempre, usually na ating nakikita diyan, no? Kay Junmar Fajardo 'yan. Okay? Pagka hindi umubra kay Junmar Fajardo, double team, labas sa mga shooters, pasa sa mga open men sa labas at titirahan ng kalaban. Okay? Yan ang laruan ng San Miguel Beermen, ano? Inside, outside. Okay? Plus the fact, may mga slashers din sila with the likes of Jericho Cruz. Okay? Pagka maganda ang laro ni Jericho Cruz, maganda rin ang performance ng buong team, ano? Si Don Troliano, no? Akala mo one of the most underrated players sa PBA, si Don Troliano. Akala mo pangisi-ngisi lang, patawat, pangiti-ngiti lang, ano, pero malupit pala sa scoring, ano. Second siya sa scoring itong huling laro nila versus Terra Firma Jeep, no? Okay, si Marshall Lassiter inaantay ko rin pumutok, ano. Although may score naman siya, pero mababa pa rin ang percentage ng kanyang scoring, ano. 8 points lang siya sa huling outing, ano. Alright. Well, CJ Perez is there, ano. Okay. Terence Romeo, dito ako na bumilib, ano. Okay. So, nandiyan pa rin yung scoring ni Terence Romeo. Kuidaw ang Rain or Shine, ano. Yan. So, yan ang mga personnel
na maaaring gamitin ng, ginagamit ng patuloy ni Coach George Gallen, ano? Sa rebounds, baka ma-out-rebound sila dahil nandiyan si Junmar Fajardo. As long as Junmar Fajardo's nasa loob ng laro, ano? No? Plays inside, makakuha siya ng maraming rebounds, both offensive and defensive. Second chance points mataas para sa San Miguel Beer. Asahan nyo yan, ano? Okay. So, yan ang mga dapat gawin ng both teams, Rain or Shine and San Miguel. Ngayon, dito sa Rain or, sa Ginebra at saka sa Meralco, ang Ginebra, sandal lang sila. No? Doon sa ginagamit nilang formula, okay, saan pa sila sasandal kundi dito sa mga balikat ni Christian Standhardinger, ano? Standhardinger. Kasi German, ano? Okay. So, kay Christian Standhardinger, sa assist nila, yung good ball movement nila, no? Yung 31-60 nila, yung huling laban nila dito sa Magnolia, ano? Okay? Yan. So, assist, no? Fast break points, ano, ginadaan nila sa takbuhan, ano? Through steals and turnovers. Yan, gamitin nila yan, mga kababayan. Si Stanley Pringle, ayan, no? Pwede nilang takbuhan ng Meralco. Okay? Ngayon, itong Meralco kasi, defensive team, no? So, this is offense versus defense. Napakagandang panoorin nito, mga kababayan. Tingnan natin kung sino mananaig. Ang depensa ba ng Meralco o ang opensa ng Barangay Ginebra? Okay? So, the usuals are C-Stand, si Maverick Alhamisi, ano? Nakakapaglaro naman siya. Okay? You have Japet Aguilar. Alright? You have Ralph Koo. I am still waiting for Waldo. Nakagawa na siya ng maraming puntos. Pero dito sa seryeng ito, itong 7-game series na to, kung umabot man ng game 7, asahan ko to si Ralph Koo na mag-contribute na malaki. Ay pagkakataonan niya to para kuminang para dito sa Barangay Ginebra Gene Kings. Of course, Scotty Thompson is there, ano? At iba pang mga backup nila na mga bench players. Okay? Now, itong si Raymond Almasan, napakaganda ng inilalaro, ano? Sa gitna. So, bantayan ito, no? Christian Standhardinger versus Raymond Almasan. Okay? So, maganda ang match up natin sa gitna. Okay. At si Cliff Hodge, pwede rin itong versus kay ano. Pwede rin itapat ito kay ano, kay Christian Standhardinger, ano? Okay? Alam niyo naman to si Cliff Hodge, bato-bato ito. Okay? Kahit bumabagsak, tayo pa rin, ano? Malakas ang katawan. Okay. Si Chris Newsom, nandyan pa rin, ano? At ito sinasabi ko na sa inyo noon pa. Etong si Alain Maliksi, bantayin na maigi. Day in, day out, every night na may laro sila, pumupunto siya ng double digits. 14, 12, 15. At tulad nung last outing nila versus NLEX, 14 points siya. Okay? Si Bong Quinto, bantayan nyo maigi yan. Maliksi and Bong Quinto, aside from Newsom, ano? Okay? So, abangan nyo itong mga to. Si Hodge, ay bukod sa depensa niya, nagko-contribute na rin siya. Okay? Ayan, si Chris Banquero. Kaya lang, wala si Aaron Black. Ano, sayang, na-injured siya, no? Pero these people practically scores after a huge defensive play against their opponents. Nakaka-score sila. No? Kinukuha nila yung offense nila, no, from their defense, ano? Okay. So yan, si Maliksi at saka si Bong Quinto, sinasabi ko sa inyo, baka ito maging big difference sa 7-game series nitong Ginebra at saka Meralco. Alright, ganito na lamang mga ka-PBA ang ating paghatid sa inyo ng impormasyon tungkol dito sa mga laro na nakakatatapos na dito sa quarterfinals. Nasa semi-finals na po tayo. Kapanapanabik ang mga laro. Okay? Rain or Shine, San Miguel Beer, Barangay Ginebra, Meralco Bolts. Alright?
Huwag niyo po kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel, Talking Toshi TV, at i-like po ninyo ang ating Facebook page, Talking Toshi TV. Maraming salamat po muli sa inyong panonood at magandang araw po sa inyong lahat.